financier doon, Your Honor, kasi sa Davao kasi is kumbaga open si Mayor Rodi doon sa Lasto kasi hindi naman tinatakbuhan ng mga financier yung mga nanalo. At saka doon sa mga maliliit po na mga yung mga pobre po, kumikita din sila ng 200, 300 daily. Kung makapanalo, may ano tawag, may komisyon sila. Meaning, buhay lang ang tawag doon sa Lasto. Kung sa madaling sila po ay nabubuhay, no, dito sa palaro. Ito po yun, ano. Kilala mo ba sila, Barangay Captain Romeo Baquerel, Barangay Captain Kilala po Salvador? Kilala nyo rin. Kilala po. Barangay Captain Bandayan? Kilala po. May alam ka ba na sila po ay nagpapalaro din? Sila ba'y involved sa palaro? Ang pagkaalam ko po na nagpalaro is si Barangay Captain Bakirin. Ipakumpare ko siya eh. Sila ba'y kasama mo sa mga palaro? Ikaw ba'y nakikinabang sa palaro? Hindi po, personally hindi po. Pero nagbibigay sa akin ng pera, minsan. Hindi nakikinabang ka dahil may natatanggap ka. Tama ho ba? Hindi naman. Minsan yung December, binigyan ako ni Kapitan Bakirin ng 100,000. Binigyan niya ako. Totoo ba na nagbuo kayo ng tinatawag na Davao Group na para mag-expand o mas lumawak pa yung inyong palaro, no? Ang balita namin sa aming investigasyon sa Davao ay naglayon kayo na makakuha ng mga STL franchises, no, sa mga magaganda, sa mga juicy, tinatawag na juicy areas tulad ng Cavite, Laguna, Bulacan. Yan daw ay binuo yung Davao Group at ikaw daw ay isa sa mga nagsabi sa grupo na ang magpapacilitate o ang susubok na kumuha ng prangkisa. Totoo po yun, Your Honor. Ganito ang istorya nun. A month of before ako nag-retire, after doon sa pag-testify ko dito sa Senate, month of November, kung hindi ako nagkamali, o late of October, inibita ako ni Kapitan Baquerel na mag-ano kami dito sa Manila dahil may pinakilala ko sa kanya na parang gusto din mag-finance ng STL dahil magpatulong kung makakuha ito ng prakisa. So yung siguro mga 5 days ako dito, kasama-sama ako sa kanila. In fact, na-meet ko din personal, dinala ako ni Kapitan, kasama ko nga noon si Basti Duterte. Na-meet ko personal si PCSO Chair Corpus kasi inibitahan nila na kumain yung isang kainan sa Makati. Then nakinig lang ako sa kanilang pinag-usapan kasi plano ko rin na wala naman akong ginagawa doon sa Davao. Nung nandito ako, napalood ako sa retirement ko is parang sumasama sa wala ako sa kanila na libre kain, minsan binigyan akong pera pang hotel kasi parang personally na naramdaman ko na parang dahil na-expose ako noon sa Senate investigation and then kumbaga parang successful kong yung pagsisinungaling ko at saka it appears na tao talaga ako ni Mayor, Presidente. So parang naramdaman ko na gamitin nila yung personality ko para maka-influence. So hindi naman umubra doon kay Chairman Corpus. Yun po. Kumbaga, yung grupong yun, yung binabanggit na sa tawagin na nating Davao Group, no? Naglayo ng kakuha ng, sabihin na nating ilang hanap buhay sa dahilan gagamitin na nga, tulad ng sinabi mo, yung connection dahil ikaw ay identified kay Pangulong Duterte. Opo. So ano po nangyari?
kay Chairman Corpus, nung inyo po nakausap, yung inyo pang prangkisa ay inaprubahan o hindi po? Hindi po ako nag-apply ng prangkisa, Your Honor. No? Nakikinig lang po ako. Pero nakiusap si Kapitan, ipakasama pa namin noon isa si attorney, yung sekretary ni Basti, Lumbatan. Pero ang nag-discuss na doon, si attorney Lumbatan, si Chairman Corpus, at si Kapitan Baccarel. Si Basti hindi naman nakikiusap. Hindi naman. Parang ginamit na din si Basti para Baka sakali makakuha. maka-influence. Yes, oo. Okay naman si Chairman Corpus sana. May tinatawag kasi na may term sila doon na bigay niya yung kung pwede, Visayas at Mindanao. Pero yung gusto ng grupo ni Kapitan Baccarel na yung grupo ng dito sa especially Laguna, Cavite, Batangas. Yun yung mga medyo malalakas, kumbaga juicy areas. Yun po, yun Tama po. ho ba? Yun po. Pero may tinatawag, may term sila doon na basta yun, parang juicy, mga juicy area. Pero sa pagkarinig ko, hindi pumayag si Chairman. Totoo nga ho ba, Arthur, no, nung matapos yung meeting, kasama po ba yung anak ni Chairman Corpus na si Mix Corpus bilang kanyang executive assistant? Yes. In fact, iniwanan kami ni Chairman Corpus, hindi siya kumain. Naiwan doon ng kanyang anak. So, yun na ang nakipag-usap doon sa kay Kapitan Baccarel at kay Attorney Lumbatan. Yung anak niya. Totoo bang pagkatapos nung meeting na yon at nung meeting na, nung umalis po si Chairman Corpus, nung hindi po na-aprobahan ang prangkisa para sa grupo, ay may sinabi ka raw kay Mix Corpus na medyo hindi maganda? Opo. Naalala niyo pa? Opo. Pwede niyo bang pakisabi rito? Total, sabi niyo nga katotohanan. Pakisabi kung ano po ang sinabi niyo kay Mix Corpus. Ganito po ang takbo ng istorya. Kasi i-explain ni yung anak ni Chairman Corpus na yung tatay niya na-threaten ng mga malalaking financial dito sa Luzon. And then, sinabi ni Kapitan Baccarel, threat lang pala ang kapalit para maokihan yung mga prangkisa. Then sinabi ko rin, hindi i-threat na lang natin yung tatay mo para maokihan din ang prangkisa nila ni Kapitan. Yun po. Yun ang totoo po. Salamat at buti naman at sinabi niyo rin na Arthur, no? Totoo rin po ba na yung inyo pong grupo, yung Davao Group, no? Hindi ko po, yun ano, hindi ko po grupo yun. Pero kasama nyo? Kasama-sama lang. Nagsama lang kami for 5 days at that time. Pero sumubok din ho ba kayong kumuha ng customs brokerage? Sa Davao po. O, kumuha kayo? Sumubok kayo? Hindi ko na po tinuloy dahil doon sa issue of smuggling. Pero 2012, nakapag-operate kami doon. Meron kaming tinayo na isang brokerage. Ito, pinamunuan ni, ang nag-manage si Mark Chuico. Nung pumutok ang, nakapag-operate kami siguro mga 5-6 months. Ang trabaho ko doon is protection. Nung pumutok ang smuggling sa Davao, pinatawag ako ni Mayor. And then, sinabi ko sa kanya na wala naman direktang rice smuggling sa Davao. Galing lahat Manila. And then, isa ako doon sa kasama. And then, in fact, tinanong niya kung kilala ko ba si Davidson Bangayan. Sinabi ko personally hindi. Pero meron akong nakuhang picture ni Davidson. So, binigay ko kay Mayor. Then tinanong pa nga niya ako kung kasali si Pulong doon sa operasyon namin.